Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ang kanyang tinutukang balita ay yung distressed OFW na taga-Talugtog. Dito yan sa Nueva Ecija na natulungan ng QRT o yung Quick Response Team ng radyo natin, Gimba. Nandito na sa Pilipinas, hindi pala pauwi. Kanina pauwi siya pero nakarating na siya dito sa Pilipinas. Pero yung ticket niya pauwi ay hindi raw sinagot ng kanyang foreign agency. Wow. Sariling pera daw niya yung kanyang ginastos. Anyway, yung detalye niyan, malalaman natin. Arya Lea, pasok. Ay, magandang tanghali kasamang Army at kasamang G at sa lahat ng nakikinig dito sa radyo natin Gimba at sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Kasalukuyang nasa Pilipinas na si Ami Ancheta Rugian, ang 40 anyos, na distress OFW, taga Santa Catalina, Talugtog, Nueva Ecija. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 ngayong araw ng Miyerkules, Nobyembre 20, sakay ng Philippine Airlines mula Abha to Riyadh King Khalid International Airport hanggang Manila. Ayon kay Amirugian, pinasagot sa kanya ng foreign agency niya na Rawasi Alimchas Recruitment Agency ang kanyang pamasahe na nagkakahalaga ng Saudi Riyals 1,500. At pinapirma pa umano ito na kusang loob niyang sinagot ang pamasahe at hindi siya pinilit ng ahensya. Matatandaan na idinulog ito sa radyo natin Gimba ni Ami at ng pamilya nito kung kaya't noong November 6, 2024, kaagad namang nating natugunan tulong ng Quick Response Team Overseas Based Volunteer sa pangunguna ni Madam Aisha Consuelo. Mayo 1, 2023, nang umalis ito ng Pilipinas patungong Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Nakaabot ng 1 taon at 5 buwan na nanilbihan sa among Arabo nito na si Ali Fihad Abdullah Albishe. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan ang 7 katao na kanyang pinagsisilbihan, kasama pa ang pananakit pisikal sa kanya ng mga anak ng amo ito, gutom at hindi pagbibigay ng sahod sa tamang oras. Samantala nakapanayam natin ang isang nagngangalang Fujiko, ang Workers Welfare Cares ng S-Trans Global Manpower Consultants sa Palanan, Makati ngayong araw ng Miyerkules. Aniya, inabot na kasi ng mahigit 1 taon at 5 buwan si Ami sa amo nito. Kung kaya't hindi na nila sagutin ang plane ticket nito, binigyan umano nila ng pagpipilian ang OFW kung magpapalit ng employer o uuwi na lang. Ayon din kay Ginoong Rodel Rugian, ang asawa ni Ami, ibinigay din umano ng among Arabo nito ang mga gamit ng kanyang misis at ang natitirang sahod nito na 1 buwan na nagkakahalaga ng $400 na siyang ibinili ng plane ticket pauwi ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 1,500 Saudi Riyals. Habang nasa airport si Ami sa kasalukuyan ngayon kasamang Army at kasamang G, binibigyan lang daw umano siya ng mga Pilipina ng makakain at inumin dahil halos wala ngang perang maiuuwi. At malaking pasalamat din ang asawa ni Ami dahil makakasama nila sa darating na Pasko ang kanyang misis. So, pansamantala yan po ang balitang OFW natin ngayong araw. Ito po ang inyong Arya Lea para sa balitang lokal. Ang radyo natin Gimba 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. So, pinadalhan siya ng pera ng kanyang pamilya dito para makauwi? Ganun ba? Hindi po, kasamang G. Ay, saan galing? Saan galing? Yung sahod niyang natitira na 1 buwan na $400, yun lang ang tanging pera niya na ibinili ng plane ticket. Oo. Kaya hindi sinagot ng amo, hindi rin sinagot ng agency. May ganun ba kasing policy? Kasi katagal. Katagal niya doon. May ganun bang policy na talagang pag lumagpas ng 3 buwan. 3 buwan yata no? Ay wala nang sagutin. Yes. Wala nang sagutin yung counterpart na agency doon. Foreign agency. Yes, pag lumampas ka kasamang G ng 3 buwan, usually yan ang mapatakaran ng agency. Pag lumampas ka ng 3 buwan patataas, hindi na sagutin ni agency ang pamasahin niya kung gusto niya nang umuwi. Kasi makakabili na siya ng plane ticket. Pero kung below to 3 months, sasagutin ng agency.
Pero kaya lang, ito ang malaking katanungan dahil distressed OFW to, nagreklamo, na idaan sa Polo OWA. So sana si Polo OWA, nabigyan nila to ng libreng pamasahe dahil may reklamo nga siya. Saan ba Ang siya kaso, naglagay? Saan siya pinapirma daw naglagay? siya sa agency. Naglagay ba siya sa agency niya? Bago makauwi dito? Yes, naglagay siya sa accommodation ng agency kasamang G. Gaano katagal? Mga isang buwan kasamang G. Kaya, kumbaga, may isang buwan siyang walang sahod. Gano'n. Tapos yung amo niya, kahit na hirap siya, pinasasahod naman siya. Opo, pero pinapasahod naman siya. Yun nga lang, tanging reklamo niya dahil hindi daw on time itong pagpasahod. Delayed din. Delayed, pero kahit paano naman nakukuha. Ang di lang niya kahit tagalan doon, yung sinasaktan siya, saka yung pito, yung pinagsisilbihan mo, na halos wala kang tulog. Opo. Oo, mahirap kasi na ganun. Tapos pag uwi mo naman ng Pilipinas, makakakuha ka naman konti lang sa Pero kasalukuyan, kasamang G, dahil updated tayo ngayon, kasalukuyan nakapila siya ngayon sa OWA para makakuha siya ng pamasahe pa uwing probinsya. Ang haba daw ng pila, 4 na pila. At ang binibigay na pamasahe ay magmula Manila lang hanggang probinsya, 900 pesos daw. Pero ihahatid naman kasi siya doon mismo sa terminal ng OWA. Kahit na. 900? Ang liit-liit ng 900. Grabe. Dapat man lang sana. Literal na pamasahe lang. Pamasahe lang. Dapat man lang sana kahit mga 10,000. Yung ganun ba? Budget ng OWA. Oo, kasi sila, kinakaltasan na kaagad ng OWA ng $25. Hindi pa nakakaalis, kinaltasan na sila ng $25. Bukod doon, meron pa yatang nakukuha sa kanila. Magkano yung yung $25 na yan, times 50. 1,250, kalayo-layo dun sa nila. O yung mga remittances pa nila. Yung 1,500 reals na kasamang G na binili niya ng plane ticket. Ano na yun, nasa more or less 24,000 pesos na yun. Sayang pa rin. Kaya nga. Dapat yun sagot na ng ng kanyang amo. So, hindi niya natapos yung kontrata niya? Hindi kasamang G. Hindi niya natapos ilang taon ang ba yung kontrata kontrata niya? Ilang taon ng kontrata? 2 taon. So, nakailang taon lang siya? Nakailang buwan? 1 month and 1 year and 5 months. 1 year and 5 months. Oo. Kaya nakakapagpauwi rin siya kahit paano sa pamilya niya. Opo, tama. Gano'n na siya katagal na OFW? First, niya to? Trabaho? Oo, unang trabaho daw ba niya yun? Arya Lea. Unang alis ba niya yun? niya to? First time? Oo. Opo, first time po. Oo. Ano din kahit nagaano ka... So, nakakailan na tayo sa talugtog na napapauwi? Pangalawa yata to? Pang-apat po to si Ami Rugian. Pang-apat na to? Oo, kasi si Odette. Odette yung una Talugtog ba si Odette? Oo. Si Odette. News yung isa Odette, sino yung sumunod? Si Jasmine. Si Jasmine ay taga... News si Jasmine Talugtog. Taga-talugtog siya, yes. Jasmine taga-lugtog. Sino yung taga Science City of Muñoz? Ano po? Yung Science City of Muñoz. Di ba si Jasmine yon yung recent mong na-interview? Si Jasmine? Yung nagpunta rito. Yung taga-kurba. Nasa Kurba nakatira kasi nandoon ang bahay niya. Kung tutuusin, ang lumapit sa atin na taga-talugtog 4. Pero may naiiwan pang isa na papauwiin sana natin. Kaso nawala siya sa ating GC. Di ko alam kung binawian ng cellphone ng among niya kaya hindi na siya nakakapag-contact. 4 itong taga-talugtog pero 3 ang napauwi natin. Pangatlo ito si Ami. 3. Okay. So si Jasmine ay tubong talugtog pero ang pamilya ay nasa Muñoz. Okay. Apo. Regardless, outside Gimbo pa rin yun. So lumalawak na ang ating network. At na kahit nagaano pa tayo husay sa pagtitiis sa pagtatrabaho. Talagang minsan meron talaga sa ibang lugar hindi kakayanin Hindi kaya. Oo, lalo na kung trabaho. Napakatindi ng Pito. Ano ba yun? Pito yung amo tapos isa lang yung
tagapag ano, silbi. Okay, sige Arya Lea, maraming salamat.